Makikita mo sa kamay ng mga patay kung sila ba ay nung nabuhay masaya o malungkot. Ano po ang tanda na yung namatay masaya? Nakabukas yung kamay, bukas palad, relax sa kanyang pagkamatay. Pero yung tao na nahirapan, ano po yung kamay? Nakasara, parang nag-struggle, nahirapan. At kung minsan, yung mga patay po, kung ano-ano yung nilalagay po nila sa kamay nila, doon po, yun yung aking tinitignan at pinapansin. Minsan, may nakikita po ako naglalagay ng pera, nakaipit po dito sa kamay ng yumao. Tinatanong ko naman, bakit nilalagyan niyo po ng pera? Meron pong isang sumagot, Father, pampaswerte po, para dumami po yung pera. Sabi ko po, mali. Hindi po dadami yung pera. Bakit? Yung pera nilagay nyo sa kamay ng patay. Anong mangyayari sa pera nyo? Mabubuhay o mamamatay? Mamamatay. Kung gusto mong mabuhay at dumami ang pera, huwag mo lalagay sa kabaong. Hindi po ba? Saan mo ilalagay para mabuhay, para dumami? Sa bangko, sa negosyo. Hindi po ba? Meron pong isa, sinagot ako, sabi, Father, pamasahe po ng patay. Tinignan ko naman po yung pera, 20 pesos lang. Sabi ko, hanggang kanto lang yung patay nyo. Saan nyo ba gusto makarating yung patay? Hindi ba sa langit? O magkano pamasahe papunta sa langit? Dapat higit sa 5,000. Di po ba? O kayo po tatanungin ko, maglalagay ba kayo ng 5,000 sa kamay ng patay? Hindi po ba? Yan pa rin po hindi nila masagot. Pero mga pamahiin yan eh. Meron po isa palagi nila nilalagay sa kamay ng patay. Gunting. Nakakita na po ba kayo? Patay na may gunting. Kaya nga po nung minsan, natanong-tanong ko po, barbero po ba? Bakit may gunting? Eh yung pala, ang paniniwala nila kaya may gunting, pinapaputol po nila ang kamatayan. Ayaw po nila na merong sumudod dun sa namatay. Dahil meron pa daw siya mga ibang kapatid, natatakot sila na baka isa sila sa mga sumunod dun sa namatay. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi po effective yun. Dahil dito po sa mga sakop ko, nagkasunod-sunod po yung mga namatay, nilagyan nila ng gunting yung isang patay. Ilang buwan lang po sumunod yung asawa niya. Tingnan nyo na po, hindi po effective. Gusto nyo pong maputol yung kamatayan, wag po gunting yung pahawak nyo doon sa patay. Alam nyo po magandang pahawak nyo? Lagari. O hindi po ba? Kasi gunting, anong mapuputol niyan? Di po ba mga papel lang, mahihina? Kung gusto mo talaga permanente, lagyan mo ng lagari. O hindi ko na po tatanong nung kung karpentero yung namatay. Hindi po ba? No? Pero pamahiin kung ano-anong nilalagay sa kamay ng patay. Pero ito po yung aking pinagtatakahan. Bakit sa dami-dami na pwede mong ilagay doon sa kabaong? Sasama nila yung sapatos ng patay, yung tsinelas niya, yung kanyang damit, kung meron salamin yan. Bakit hindi mo ilagay yung relo ng patay? Nakakita na po ba kayo ng patay na nilagyan na pinasuot ng relo? Bakit hindi natin pinapasuotan ng relo o orasan yung mga patay? Maaaring sasagot niyo po, Father, hindi naman po gagamitin ng patay. Tama po. Pero may mas malalim na dahilan doon. Ano po yon? Kasi ang ibig sabihin, tapos na ang oras ng patay dito sa mundo. Tapos na ang oras noong tao dito sa mundo. Wala na siyang panahon. Patay na siya. Tayong may oras at panahon, tayong buhay, tayong nagsusuot ng orasan. Pero ang tanong, ano ba ang binabantayan mo? Ano ba ang hinihintay mo dito sa oras at panahon na pinagkaloob ng Diyos sa iyo? Isang magandang paalaala sa atin sa nabasang ebanghelyo. Ano dapat ang hintayin natin? Ano dapat ang bantayan natin? Sabi ng Panginoon, watch for the day, the hour of His return. At napakahalaga po nito. Bakit kailangan nating hintayin ang Diyos? Dahil nakasaad po sa libro ni Propeta Isaias that those who wait for the Lord, their strengths will be renewed. Ang ganda po, no? Ang mga naghihintay sa Diyos, papalakasin niya, pagkakalooban niya muli ng panibagong buhay. Oo nga naman po, pag hindi ang Diyos ang iyong hinihintay, pag hindi ang Panginoon ang iyong binabantayan, hindi lakas ang iyong natatanggap. Kung hindi panghihina, nawawalan tayo ng gana, nawawalan tayo ng lakas. Tingnan niyo po, meron po mga tao na nagtatrabaho, hinihintay po yung time out, yung alas 5. Hinihintay po na pumatak ng alas 5, ready nang umuwi
Yan po yung mga tao na 5 minutes, 10 minutes, makikita nyo, pupunta na doon sa CR, magsisipilyo na, mag-aayos na, magpapabango na, magpapalit na ng sapatos, nagmamadaling umuwi. Kailan po sila nabubuhay? Kailan sila lumalakas? Pag-uwian na. Pero pagpasok, pansinin mo, walang gana, latang-lata. Wala po sa mood, hindi mo makausap. Yan po ba ang klase ng buhay na gusto ng Diyos sa atin? From 8 to 4, wala kang lakas. Lumalakas ka lang dun sa 4 o'clock paglabas mo. Hindi yan ang buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Meron din po at alam ko marami sa atin nabubuhay lang pag kinsenas at 30. Bakit? Sweldo na. Pero ano yung nararanasan mo pag hindi pa 15 at 30? Di ba wala ka ring gana? Makakausap mo ba na mabuti? Hindi. Nagbubwisit. Bakit? Naubos na yung pera eh. Pero pag may pera, aba, napakasaya. Pero tanong ko po sa inyo, nagtatagal ba yung pera? Di ba lumilipad? Kaya nga ang dami po mga tao nagrereklamo, gusto po nilang papalit yung design ng 1,000 peso bill. Bakit? Ang bilis daw po nawawala. Pinapabura po yung agila. Pinapapalit po pagong. Bakit pagong? Para po mabagal. Hindi po ba? Pero tignan nyo po, pansinin nyo yung inyong ugali, yung inyong karanasan. Pag hinihintay mo lang yung sweldo, yun ba ang buhay na masaya at makahulugan? Hindi po yan ang dapat nating hintayin para tayo'y lumakas at magkaroon ng gana. Diyos lang ang magbibigay sa iyo ng panibagong lakas at buhay. Huwag mo din hintayin ang mga tao because many times you will be frustrated by people. Meron po mga tao, tinatanong ako, Father, kailan po kaya magbabago itong aking asawa? Ang sagot ko po, hindi ko alam. Kasi hindi ko naman hawak yung isip niya eh. Hindi ko naman hawak yung puso niya eh. Sino makakapagbago dun sa tao? Dalawa lang po, siya at ang Diyos. Don't wait for people to change. Wait for the Lord because the Lord changes the minds and the heart of people. Meron din po mga nagtatanong, Father, kailan po kaya gagaling itong aking minamahal? Hindi ko rin po alam. Kahit din po ang mga doktor, tinatanong nila, Dok, gagaling pa kaya siya? May chance pa kaya siya? Kahit po ang mga doktor, they will be honest with you. Hindi rin po nila alam. Sinong makakapagsabi? Sinong makakapagbigay ng oras at panahon kung hindi ang Diyos? Huwag mong hihintayin na gumaling yung tao. Hintayin mo ang Diyos. Hilingin mo dumating ang Diyos sa buhay, sa katawan ng taong may sakit para lumakas siya, para gumaling siya. Hindi po ba? Misa, tinatanong natin, kailan po kaya matatapos yung mga digmaan? Kailan kaya tayo magkakaroon ng kapayapaan? Don't wait for people to reconcile with one another. Wait for the Lord who ushers in change and transformation. Magandang hintayin, hindi ang mga tao, kung hindi ang Diyos. Mga kapatid, pwede tayong maging alipin ng orasan. Pwede pong ang oras nyo ay maging parusa sa inyo. Pero we can choose to use our time wisely. Your time can be your punishment, but you can choose otherwise. Make your time as your promise to God. Para saan yung oras at panahon na binibigay ng Diyos sa iyo? Walk with the Lord. Yan po sanang iyong pangako sa Diyos. Lumakad ka kasama ang Diyos, hintayin mo ang Diyos, papalakasin ka niya at bibigyan ka niya ng panibagong buhay. Yan yung magandang gawin natin sa ating oras at panahon. Because we have to accept that time flies. Mabilis lang po ang oras at panahon. Hindi po ba? That is the bad news. But the good news is, even if time flies, you are the pilot of your time. Ikaw ang nagmamaneho, ikaw ang magdadala saan mo dadalhin ang oras sa pinagkaloob ng Diyos sa iyo.